Si Sekai ay isang malungkuting binata at jowa-less gaya mo, na nangangarap masakop ang puso ng naggagandahang mga kababata. Naniniwala itong pinagkaaitan siya ng pag-ibig subalit matapos ipamalas ng mga chicks na patay sa kanya ang kakaibang mga galawan ay nag-alab ang pusong sawi ng romantiko. Nagsimula ang kwento sa panaginip ng binata kung saan nakikipag-date ito sa mga kababata. Sa mundong ito ay siya ang bida ng isang matamis na rom-com at laging paldo sino man ang pormahan. Sa kasamaang palad na putol ang sweet moment na ito matapos magising dahil sa binuksang bintana ng kababatang si Shio. Dahil dito ay sinermonan ang dalaga ng pagkahaba-haba subalit dedma lang ito at sa halip ay niyakap Sol ang binata ng sobrang init. Sa sobrang lambot at bango ng yakap ay napinsala ang binata ng pasundan ng dalaga ng paglak dito. Ganun pa man, malakas ang resistance ng binata kaya napigilan ang pagkagutom at tuluyang ginaisang ang dalaga. Painosente naman ito at tinanong ang binata kung bakit nasa kwarto niya hanggang mapag-alaman na sa binata pala ang kwarto. Giit ng binata na ito ang pumasok sa bintana, ngunit walang pake ang dalaga dahil may motibo naman talaga at nagpapalusot lang. Pinaalis na ito ng binata na siyang dadaan sa bintana kaya heto na nga't may libreng paalmusal ang dalaga. Busog-lusog ang mata ng binata ngunit lakas loob pinagsabihan ang dalaga tungkol sa sabaw. Di ito makapaniwala na laging kasama ang kababata mula noon hanggang ngayon, na tila ba natural na lang ang mga pangyayaring ganito. Di nito malimutan ang magagandang tanawin kanina nang sa paglabas naman papuntang eskwela ay nilock agad ng dalaga ng sobrang higpit. Sinubukan itulak ito ng ating bida subalit lalo lang humihigpit ang hawak ng dalaga na nagdudulot ng matinding pinsala. Napapaisip na ang binata kung anong swerte ang meron siya ngayon lalo't habang naglalakad ay talagang makapit ang mabango at maginhawang kinabukasan. Medyo may hiya pa ang binatang ito at ayaw ipahalata sa dalaga ang makulay na kaisipan habang ang dalaga ay naiinis sa isip na immune sa sure hit ang binata at di niya madamage. Determinado itong wasakin ang depensa ng binata kaya heto na't gumamit ng nadapa teknik para isabsob ang bida sa maliwanag na bukas. Lumalabas na inaral ito ng dalaga at kunwari ay sinisita ang binata ngunit sa katotohanan ay gustong-gusto naman nito. Sa kabila nito, naiwasan ng binata ang tuluyang pagkalunod at nag-walkout lang pero bakas na naghina sa atakeng tinanggap. Sunod umakting si Shio na napilayan ngunit walang epekto dahil Boy Scout ang binata na laging handa. Resulta ito ng pagiging clumsy ng dalaga sa bawat pagdaan nito sa kanyang bintana kaya ngayon ang dalaga patuloy ang kinilig. Bago magpatuloy ay nagkasundo ang mga ito na mag-holding hands at kunwari ay gaya lang umano ito sa kabataan. Makalipas ang ilang sandali, dito na napahinto ang dalawa pagkat naging conscious na baka mapagkamalan sila pag nakita ng madla. Matapos magtalo ang loika at pagnanasa ay nagpasya ang mga itong magpatuloy, nang walang ano-ano ay gumamit ng lock-in ang dalaga na nagpayanig sa depensa ng binata. Tila road to forever na ang mga ito nang biglang marinig ang boses sa likuran na tumapos sa sweet moment. Ito pala ay si Akari na kababata ng mga ito na pinuna ang PDA ng dalawa dahil inggit. Panay palusot ang dalawa at kunwari ay dedma din itong isa ngunit nakitaan ng kaba sa loob lang ng isang segundo. Nagpaliwanag ang binata subalit nais nang umalis ni Akari kung saan dahil sa pagpupumilit nito ay iba ang nahawakan kaya nakatikim ng malutong na bag. Dito na nagpaliwanag si Shio at matagumpay na kumbinsi si Akari, subalit pagkaalis nito ay nagkahiyaan ang dalawa matapos maalala ang mainit-init na holding hands. Sa isip ng dalaga na siya lang ang nahihiya dito subalit mali siya dahil ganon din ang binata. Samantala, habang naglalakad si Akari ay dito na bumagsak dahil sa tagpo kanina dahil halata namang gustong-gusto din nito ang binata. Naiinggit ito kay Shio at ayaw din sana maagaw nito ang binata subalit di rin maintindihan kung bakit masungit lagi pagkaharap ito. Naalala nito ang pagkahawak ng binata sa bundok niya kanina at napapaisip kung gusto nito ang mala chocolate hills na bundok ni Shio. Sa ibang panig pinanggako ni Shio na papaibigin ang binata, habang ito naman ay determinadong ilibing sa hukay ang pangarap na rom-com sa mga kababata. Kasunod nito, makikita na sina Sekai at Akari sa paaralan na nag-aaway dahil sa juice. Mula noon hanggang ngayon ay magkaaway na ang magkababata kaya laking ginhawa ang pagsulpot ni Shio para kalmeyan ang mga ito. Ganun pa man, matapos tawagin ang dalaga sa class rep duty ay muling nagaway na naman ang mga ito.
Noong kabataan ay laging nakasunod si Akari sa binata at talagang close ang mga ito, kaya napapaisip ang binata kung paano nawala ang closeness na iyon at kung paano ibabalik ang magic. Ngunit, sa paglingon nito ay automatic ang war mode kaya umatras na lang ang binata sa pag-asang magkakaayos pa sila. Sa panig ng dalaga, sinisisi din nito ang sarili sa pagiging tsundere. Lagi itong sumusubok magpakita ng effort subalit pagkaharap na ang binata ay laging napakasungit na at mainitan ang ulo. Bago uminom ay muling nag-away ang mga ito hanggang sa maisip ng binata na nagkapalit ng mga inumin. Sinubukan itong sabihin ng binata, subalit huli na kaya naman bakas ang pinsala sa dalaga ng indirect kiss. Pinakalma ito ng binata subalit biglang kabig si Akari at tinuya ang binata sa pagiging weak sa indirect kiss. Tinawag nitong supot ang jowa-less na binata para ay pakitang malakas siya kahit sa totoo ay matindi ang pinsala ng indirect kiss. Nagsimulang mag-away ang mga ito kung sino ang mas may experience sa love life, at matapos sabihin ng binata na kayang humalik ng nakapikit ay humingi ng patunay si Akari. Ayon sa dalaga na dare lang ito pero ang totoo ay kabado ito sa linyang pinasukan. Matapos ito, dito na pumunta ang dalawa sa isang sekretong silid para sa hamon at kakikitaan ng pag-alinlangan ang binata. Patuloy ang pangaasar ng dalaga kahit sa totoo ay kabado din, na matapos tanungin ng binata ay lakas loob sinabing ready siya sa minatamis. Tinanong ito ng binata kung nagawa na ito dati na muling nagpalusot na oo, kung kaya naman dito na napa-atres ang binata at sinabing wala talaga siyang experience sa kiss. Ikinatuwa ito ni Akari at ninais kunin sa binata ang first kiss na iyon at sweet moment na sana, subalit dito naman biglang sumulpot si Shio at pinutol ang matamis na sandali. Subalit, sa halip na palalain ang sitwasyon ay inalis ni Shio ang kulubot na buhok sa binata at umaktong walang alam. Aalis na sana si Akari nang biglang madapa at makitaan ng pambatang pambaba, kaya agad tinakpan ni Shio ang mukha ng binata kasi siya lang ang dapat nitong pag-interesan. Ganun pa man, pinagtawa ng binata si Akari kaya muling nakatikim ng matinding atake. Samantala, nag-aalala si Shio sa eksena kanina kaya gustong bakuran na ang binata para di maagawan. Kinabukasan, nainggit na naman ang mga simp sa ating bida dahil sa pagiging swerte sa chicks, subalit sinabi naman nito na hindi nakikita bilang romantic interest ang mga dalaga. Di sinasadyang dumating at narinig ito ni Shio, pero piniling umakto na walang nangyari at sa halip ay niyakap ang umano best friend forever. Sinubukan alisin ng binata ang ahas subalit makapit talaga ito na nanghingi pa ng assignment. Nang bigla, dito na nga umupo si Shio sa hita ng binata habang kinokopya ang assignment na talagang kumuha sa atensyon ng madla. Sinubukan itong balaan ng mga simp dahil sila dapat ang naroon at hindi siya, subalit sinabi ng dalaga na magkababata sila kaya normal lang ito. Napansin ng dalaga na nanghina ang binata sa atake kaya tuloy-tuloy lang sa atake nang biglang dumating si Akari. Inakusahan nito ang binata na nyakol ngunit giniit naman ni Shio na okay lang naman ito sa kanya. Dahil dito, sumali na si Akari sa pagkopya ng assignment at nag-aalab na ang digmaan ng magkaribal habang pilit kinakaya ng binata ang pinsala. Sa huli, napasuko ito at nagpalusot na kailangan magbanyo kaya nakahinga ng maluwag ang mga simp. Kinaumagahan, habang nasa bus ay nagbalik alaala sa binata ang mga ganap sa nakalipas ng mabangga ito ng isang magandang dalaga. Si Shio pala ito na kasalukuyang papunta din sa bakery na pupuntahan ng binata. Sinubukan nitong kumalma subalit dahil sa ganda ng dalaga ay di mapigilan ang pagkahumaling. Nang bigla, nagpreno ang bus na nagresulta para mapasubsob ang dalaga sa dibdib ng binata. Kasunod nito ay pinasundan ito ng yakap ng dalaga kaya heto na naman tayo o tukso layuan mo ako. Sinundan ito ng paghaplos ng dalaga sa tenga ng binata at palusot na pangkontra umano ito sa motion sickness nito. Para kontrahin ang pagkahumaling ay gumanti na ng yakap ang binata at sinabing para hindi siya mahilo. Ganun pa man, ang maling pagkontra sa atake ay nagdulot lang ng balik pinsala dahil sa bango ng kalaban. Dito na ito umatras nang biglang mahiya naman ang dalaga sa isip na baka nabuking ang lihim na pag-ibig sa kapinindot ng binata ang stop button. Pagkababa ay tumindi ang kaba ng dalaga sa isip na finish na ang tago-taguan ng feelings, subalit mali siya dahil inabot ng binata ang isang inumin sa akal ang nahilo ito. Nakahinga man ng maluwag dahil ligtas pa rin ang lihim na pagtingin, ay di maiwasan ng dalaga ang malungkot sa kawalang alam ng binata sa romance.
Matapos uminom ay dito naman ito mahinahong nagpahinga sa balikat ng binata at umaasa na balang araw ay sila din ang magkakatuluyan. Muling napinsala ang binata sa bango nito kaya ang sahig patuloy ang nagkape. Kinaumagahan, maulan sa labas kaya minabutong maglaro ng tatlo ng Shiritorai na isang laro ng mga bata. Di sinasadyang nabanggit ni Sekai ang pangalan ni Shio na agad naman nitong pinalitan sa hiya habang selos na selos itong isa. Dahil dito, ginawa ng dalaga ang lahat para masabi rin ng binata ang pangalan subalit sa halip ay si Shio naman ang bumanggit sa pangalan nito. Nagpalusot din ang dalaga at biro lang umano kaya nag-alab na ang pusong selos na selos at gumamit ng 100%. Sa di inaasahan, ito ang nakabanggit sa pangalan ng binata at kinopya ang palusot kanina ni Shio. Dahil bawal ang repetition sa laro ay natalo si Akari sa labanan subalit panalo naman sa digmaan dahil sa punishment scene na ito. Sa daan pauwi, di sinasadyang nakita ng binata ang dalaga sa lugar kung saan ito madalas magpalat kaya automatic war mode na naman. Matapos ito ay tila basang sisiw ang dalaga na napapaisip kung bakit laging nagkakalat pagkaharap ng binata. Maya-maya, binalikan ito ng binata upang mag-share ng payong kung saan pakipot pa ito sa una pero sasabay din naman pala. Habang naglalakad ay nakakabingi ang katahimikan samantala sa panig ni Shio ay nais sana nitong makasabay ang binata pauwi. Nang papaliko na sa kanto ang dalawa ay dito naman umalis ang dalaga para bumili ng merienda. Samantala, habang nakatitig kay Akari ay napaisip ang binata kung paanong ang sweet na kababata noon ay biglang naging sobrang sanggit na ngayon. Naputol naman ito matapos sampelan ng dalaga, sinabing tigilan na nito ang pagtitig sa kanya na parang tanga kahit sa totoo ay gusto din naman talaga. Maya-maya nakita nitong basa ang balikat na binata kaya masungit na kinabig ito palapit at binigyan ng panyo, subalit bonak talaga ang bida natin at di alam kung para saan iyon. Muling nasermonan nito at pagkatapos ay kukunin na sana ng dalaga ang payong nang magtama naman ang mga kamay nito. Matindi ang pinsala nitong dulot kaya naglayo ang mga ito na parang ewan, ngunit napaisip ang binata kung bakit tila kakaiba ang kilos ni Akari. Nang inayos ng dalaga ang payong para umangkop sa tangkad nito ay nalubos ang gulat dahil ngayon lang ulit ito nakita magpakabait. Nang walang ano-ano ay dumaan si Trakkon kaya napa-shining armor ang binata, subalit imbis na pasalamatan ng dalaga ay nagsungit na naman ito sa kilig. Dahil basa ang damit ay nakita ng binata ang maliwanag na kinabukasan at nagresulta para sapakin siya ng dalaga. Samantala, naghahanda na si Shio ng merienda nang maisip na mas masaya kung kasalo ang binata. Ganun pa man, dahil si Akari ang nakita nito sa bintana ay nagdesisyong dito na lang mag-share at binuksan na ang bintana nito. Abala naman si Akari sa pag-alala sa mga nangyari kanina kaya di nahalata na may martes sa likod, kaya tinitigan nito ang picture ng binata habang pinapahayag ang kilig moment sa payong kanina. Kung kaya, matapos makita si Shio sa likuran ay nalito di taranta sa kakornihan bago sitehin ang martes na sa bintana dumaan kahit may pintuan. Humingi ng paumanhin ang dalaga na binigay ang mga merienda at umakto na kunwari ay walang narinig o nakita. Agad dumpensa si Akari na walang kulay ang pagtitig sa picture ng binata at nagsimulang bastyusan ito subalit sa huli ay napansin ni Shio ang kasinungalingan at nagtanong sa tunay na feelings nito kay Sekai. Pinanindigan ni Akari ang kasinungalingan subalit kumbinsido si Shio na sinungaling ito at nagpatuloy ang mga palitan. Nang subukan ibida ni Shio na mabait ang binata ay sinagot ito ni Akari ng pagtuya sa umano supot na binata. Para ibahin ang takbo ng usapan ay ninais ipakita ni Akari ang funny video, subalit booking siya dahil sa search box ay puro tungkol sa childhood first love. Sa kagustuhan na patayin ang cellphone ay nahadjas ito sa ulo ni Shio na nang kukuha ng cold compress ay nagsihulog ang mga picture book na puro si Sekai ang laman. Sa tindi ng mga kapalpakan ay kung ano-anong palusot ang ginawa nito ngunit wala na siyang takas dahil masyado ng halata. Habang patuloy si Akari sa pagsasalita ay nabuhay ang takot kay Shio dahil kumpirmado na karibal niya ito. Ayaw na sana nitong magtanong subalit nang maisip ang pangako noon na hindi magsisikreto sa isa't isa ay tinanong ang kaibigan sa feelings nito kay Sekai. Napuno ng katahimikan ang silid ng ilang sandali hanggang sa ibulalas na ni Akari ang pagkadismaya sa binata. Naiinis ito ng husto dahil kahit anumang teknik ang gamitin ay hindi makita ng binata ang pagkadalaga at ang lihim na pagtingin.
Matapos ito, si Shion naman ang nagpahayag ng inis sa parehong dahilan na manhid ang binata at kwinento na niregaluhan siya nito ng pangit na plushie. Mula dito ay nahanap ng magbesti ang kapayapaan sa isa't isa at tila hudyat ng friendly competition. Lingid sa kaalaman ng mga ito ay nakikinig pala sa labas ang binata na ngayon ay tila natalo sa digmaan at umalis. Ganun pa man, matapos marinig ang isang sigaw ay mabilis itong bumalik nang tumambad dito ang mga pampagana sa hapunan. Bagbog na naman ang binata kay Akari na nagresulta para maisip ni Shion na baka nga talaga wala itong feeling sa binata. Like and share naman dyan, maraming salamat sa panonood.